Maniligtas ang anak namin. Alam ko pinagdadaanan niya ang si Maki. Nag-aalala ang mga tauhan ni Tanggol matapos matuklasan na naisahan sila ng pamilyang Benito. Napagtanto nilang nilipat ni Tanggol ang tracker sa ibang bagay upang mailigtas si Fatima. Alam ng grupo na napurnada ang plano nila at mas lalo silang nainis dahil hindi nila matukoy kung nasaan na ngayon si Tanggol. Samantala, nakabalik na sa bahay ang pamilyang Benito. Agad hinanap ni Gracia si Fatima. Nagsimulang mangamba ang isa sa mga kasamahan nila na baka nahuli na si Fatima ng mga tauhan ni Ramon, lalo't wala pang balita tungkol sa kanya. Dumating sa mansyon ng Montenegro ang mga tauhan ni Ramon kasama ang mga kaibigan ni Tanggol. Agad silang tinanong ni Don Julio kung nailigtas ba nila si Tanggol. Ang tensyon ay lumutang sa buong paligid. Dismayadong sumagot si Enteng at sinabi ang totoo. Hindi nila nailigtas si Tanggol. Galit na galit si Ramon. Agad niyang tinutukan ng baril ang grupo. Wala siyang pakundangan, lalo't binigyan niya ng tiwala ang mga ito. Para kay Ramon, isang malaking kabiguan ang nangyari. Sa kabilang dako, nakauwi na si Fatima. Bungad agad niya sa pamilya ay may mabigat silang problema. Ramdam sa boses niya ang pag-aalala kasunod niyang dumating si Tanggol. Laking gulat ni Paeng nang makita itong buhay at kasama ni Fatima. Agad tinanong ni Paeng kung bakit magkasama sila. Pinagtanggol ni Fatima si Tanggol at sinabi na iniligtas siya nito mula sa kapahamakan. Himik, ngunit matatag na nagsalita si Tanggol. Anya, ilang beses na niyang binalaan ang pamilyang Benito ngunit hindi sila nakinig. Ngayon ay sila ang may utang na loob sa kanya. Puno ng pagtataka kung bakit naroon pa rin si Tanggol at tumutulong sa kanila sa kabila ng lahat ng pananakit at panlilinlang nila. Binuksan ni Tanggol ang bag at inilabas ang perang dapat sana'y pantubos sa kanya. Sinabi niya na nauunawaan niya ang pinagdadaanan ng pamilyang Benito. Tinanong niya kung magkano ba ang kailangan nila para mapalaya si Maki. Napamaang ang buong pamilya sa kabaitan at galak ni Tanggol. Galit na galit si Ramon sa nangyari. Inutusan niya si Franco na halughugin ang buong Maynila para lang mahanap si Tanggol. Buo ang loob niyang hindi titigil hanggat hindi niya ito nasusundo. Samantala, sa kampo ni Don Gustavo, tinanong nito ang mga tauhan kung kamusta na ang resulta ng survey. Agad naman silang sinagot. Pumapangalawa lang si Miguelito sa kasalukuyang resulta. Nagulat si Jackie at napatanong kung bakit hindi number 1 ang kanyang anak. Pati si Pilar ay nagtaka kung sino ang nakalamang kay Miguelito. Biglang sumabat si Olivia. Ayon sa kanya, siya dapat ang manguna at tumakbo sa darating na halalan. Buo ang loob niya at hayagang ipinaglaban ang kanyang posisyon. Agad siyang pinatigil ni Don Gustavo. Nagalit ito at mariing sinabi na hindi siya ang tatakbo. Sinubukan ni Olivia magpaliwanag, ngunit biglang sumigaw si Don Gustavo. Tumahimik ka, sigaw nito. Walang nagawa si Olivia kundi mapatungo sa nanang kaguluhan at pagtataksil. Muling pinatunayan ni Tanggol ang kanyang malasakit at kabutihang loob, kahit sa mga taong minsan nang nagtangkang saktan siya. Sa kabila ng pagkabigo ng kanyang mga tauhan at galit ng kanyang ama, pinili pa rin ni Tanggol ang tumulong at umunawa. Ngunit habang umiinit ang tensyon sa pagitan ng mga pamilya, sabay ring lumalalim ang bangayan sa politika, kung saan makikita natin ang lumalaking ambisyon ni Olivia laban sa kagustuhan ni Don Gustavo. Habang papalapit ang banggaan ng mga interes, kapangyarihan at personal na damdamin, mas nagiging delikado ang bawat hakbang ng bawat karakter. Ang tanong, hanggang kailan kakayanin ng kabutihan ni Tanggol ang gitna ng mga kasinungalingan, pag-aaklas at puot? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood. Audio Jungle.